Oh, wala na paligid-ligid, limitado kami. Ma'am, pinatigil na po ang distribution ng 20 pesos na bigas. Ano sa tingin niyo naging sunod nila kaya ito dahil sa sinabi niyo nga po na very untimely siya for the, rather, timely for the election. Parang ginawa siya pang sa election. Oh, yes, ma'am. Kaya nga ako nakaitim ngayon, araw na ito sa kampanya namin dahil nalulungkot talaga ako. Nagluluksa ako kasi pinaglalaruan yung mga tao na walang-wala. Pinaglalaruan yung mga mahihirap na hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, paulit-ulit na sinasamantala yung desperation, hunger, and poverty sa ating bayan. So yung pagpapatigil, ma'am, sa tingin mo, isa na rin po doon sa may nagit sila doon sa sinabi niyo na ginagamit lang ito para sa eleksyon. Malamang ma'am kasi hindi nila kaya talaga yan ibigay ng totoo yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Kaya nila napatigil yan, kaya nila tinigil yan kasi alam nila na hindi talaga nila kaya ibenta. Sinubukan nila mag-promise na naman ulit na alam nilang hindi nila kaya ibigay. Ma'am, sorry, parehat lang kami sa sinabi ni Yusek Claire Castro na wala na raw aasahan na anything nice word from the Vice President, especially when it comes to BBM at saka sa administration. Your reaction? Yes ma'am. Opo. Ganun din naman sa kanya ma'am eh. Sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. At sinabi ko na yan dati, sabi ko ano pa bang na-expect natin sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro. Parang ano lang yan mami, parang sinasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, pumapasok sa kanya, basura. Lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Okay, next question, Marian. Ma'am, regarding lang po sa ICC po, yung defense lawyers po nag-formally challenge na po nila yung jurisdiction ng ICC po sa pag-arrest po yung PRD for alleged crimes against humanity. They are appealing po na yung nga for immediate release and i-nullify po yung kaso. What's your comment on that? And nakakusap niyo po si PRD? Napag-usapan yan noon ilang beses yung jurisdiction issue at ngayon ay nakalagay na officially sa ICC website yung pagbabasura ng kaso dahil sa kawalan ng jurisdiction ng ICC at sa immediate release ni Pangulong Duterte. Ma'am, yes. Nakapagpapasok niyo na rin po sa pag-uwi? Wala pa. Hindi pa siya. Ang huling tawag niya sa akin, ano ba ngayon? Friday. Ang huling tawag niya sa akin, Tuesday. Maybe, sorry, follow up ko lang po yung kinabi sa ulit yung Attorney Claire Castro. Una, sinabi na po ni Franz Castro na hindi daw niya kamag-anak sa Attorney Claire. Pero sinabi po ni Attorney Claire na sana raw po i-level up niyo ang pakikipag-argumento kasi sa rason datos sa datos. Hindi po yung pamumulitika ang excuse. Okay. Oo. Dapat sinasabi niya yan na sa sarili niya kasi siya yung unang-una na mumulitika gamit ang opisina ng Office of the President. Nakakahiya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. At ano ba yung sinabi niya isa? Sana i-level up niyo raw po ang pakikipag-argumento kasi sa rason datos sa datos. Siya din, dapat niya sabihin sa sarili niya, dapat siya pumunta sa harap ng salamin at sabihin niya yan na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss at ang sasabihin ko lang ay ang mga ginagawa ng aking boss para sa bayan. Apparently, wala kasing ginagawa yung si BBM para sa ating bayan. Kaya wala din masabi yung tagapagsalita. So sabi ko nga, garbage in, garbage out. Okay, ma'am, next question. Ma'am, you have a question? Bibi Sara, what can you tell us about the meeting de Avance today led by Premier Olaso with your presence here in Zamboanga City? And you also mentioned na dapat kikilangin talaga ang kandidato, lalo na ang kandidat nito anong meron. At saka hanapin ang kulang sa earth at saka Yes ma'am, oo. Kasi narinig ko kanina, tinatanong ko yung mga tao kung magkano natanggap nila sa AKAP. Sabi nila 1,000.
Tapos, tinanong ko kung magkano tanggap nila sa AIC, sabi nila 2,000. Eh wala namang akap na 1,000 at AIC na 2,000. Ma'am, kahit saan mo tingnan sa budget at sa DSWD. So dapat yung mga tao dito sa Zamboanga City, hinahanap nila na saan na ba yung kulang o balanse noong akap na hindi nila natanggap. At saka yung AIC na nawawalang 8,000 pesos. At What can you tell about Team Zamboanga in Zamboanga City? Mention na kailangan kikilanin talaga ang abilidad ng isang kandidato. Opo, hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito, kaya minabuti ko na tumulong sa bayan sa pamamagitan sa pagpapaalala sa ating mga botante, sa ating lahat, kung ano ba yung mga mali natin lagi kapag dumadating ang halalan. Unang-una, yung pag natutuwa tayo, sumasayaw, kumakanta, binoboto na kaagad natin. Hindi natin tinatanong kung ano ba mga pangako nito, ano bang nagawa nito noon, ano bang nasabi nito noon na nagginawa na niya ngayon. Pangalawa, yung mga malalaking politiko na pamilya. Sabi ko nga, hindi dahil Sara Duterte ang nakatayo dyan, ay automatic ang boto ninyo. Tinatanong ninyo ano bang abilidad, ano bang kapasidad ng tao na yan. At pangatlo, yung paulit-ulit ma'am na vote buying. Nakailang eleksyon na tayo na tumatanggap ang mga tao ng 100, 200, 500, 1,000. Pero ganito pa rin ang bayan natin. In fact, worse. Mas malala pa yung problema natin ngayon sa illegal na droga, sa kriminalidad, sa kagutuman, ma'am, ng mga tao at sa kahirapan. Next question, Queenie Casimiro, ABS-CBN. Hindi ko alam, ma'am, kung anong purpose nila. Pwede lang ako manghula kung ano yung purpose nila. Ang purpose nila, ma'am, is maggulo sa election namin sa Davao City. Okay, Alex. Ang mga sabi mag-rate sa bahay ko. Hindi ako nagsabi na merong mag-raid. Sabi ko nga, pwede lang ako manghula kung bakit dumating yung mga SAC at mga CIDG personnel. Dahil malapit na ang eleksyon, malamang para manggulo. Okay, sa last Davao question, City. Alex. Times of London. Alex from the Times London. Are you confident, Madam Vice President, you'll get the votes you need in the Senate for the impeachment trial? How are you confident you will get the senators elected you need to help you in the impeachment trial? I've not been thinking about that. I leave it up to the lawyers to prepare for the impeachment. They've been preparing for it since the moment one of the members of the House of Representatives announced that there will be an impeachment, and that was October 2023. So right now, I leave it up to the lawyers. Some commentators are saying that this election is because of the impeachment trial is a fight for your political life, your political survival, because you could be barred. Do you see it that way? No. No. As I said in the stage earlier, I will not talk about my impeachment because people might think that this is about my interest. I told them that you just leave the impeachment to me, and I am at peace. I am at peace whatever the outcome of the impeachment trial will be, whether it be acquitted or guilty. I have already accepted that, the two possibilities. This is about politicians and the administration promising to the people that they will deliver genuine public service. As an example, this is about the 20 pesos per kilo rice that was a promise in 2022 that they remembered yesterday, and now they've forgotten about it one day after. So this is about the hungry, the poor, and the oppressed. Okay, Kung you mentioned kanina po sa stage about this big political dynasty, what are your thoughts po sa pagpapasa ng isang anti-political dynasty? Wala akong problema, ma'am, magpasa ng batas sa anti-political dynasty. Kasi ako man ay galing din sa ganyan na pamilya. At nakikita ko din kung paano nakokontrol
yung politika sa buong Pilipinas dahil lang sa tumatakbo na lahat. Ang asawa, ang anak, ang pinsan, ang kapatid, lahat ay tumatakbo. Kahit walang abilidad, walang kapasidad para mamuno. Ma'am, latest sa Davao, yung mga, amidst this mga issue na mag-rate ng CIDG, saan sa tingin niyo po ito nagagaling? Yung ibang sinasabi could be from your local rival. Last question. Davao, although PNP has already denied the said raid from CIDG. Well, sa raid, wala akong information. Pero kung meron mang raid, hindi din ako magtataka. Dahil nakita naman natin kung paano ang pulis sumasali sa partisan political activity. In fact, pagdating natin sa impeachment, napakita namin lahat ng ginawa ng PNP sa akin with pictures, with witnesses, with evidence na ginagamit ang Philippine National Police sa politika. So, hindi ako magtataka. Mag-raid sila, magtanim sila ng ebidensya dahil meron naman tayong Arnie Tevez model na ginawa na nila sa isang kalaban din nila sa politika. Ni-raid, tinaniman, buti na lang merong nakatagong CCTV si Arnie, so nakita niya talaga kung paano ang kawalang hiyaan na ginawa sa kanya. Thank you. Thank you. Thank you. What can you say about the problem now at Nag-iyan, nagbala? Oh, ma'am! Dagdag na natin yan sa kagutuman, ma'am. Laglag bala at droga. Thank you. Thank you. Kasi mga statement yung House leaders, so regarding po doon sa budget po na pinasana punong-puno ng korupsyon, they're saying tama na raw po yung pamumulitika, diversionary tactic daw po. Sagutin na lang daw. Sagutin na lang daw po yung issue raw po ay confidential funds. Yung pagkasta po nito. Naku, hindi issue ang confidential funds dahil nag-file na sila ng impeachment. So wag nila balik-balikan ang confidential funds dahil para sa kanila, that is already a closed issue dahil nag-file na sila ng impeachment. Pero hanggang ngayon, meron pa rin blanco sa mga budget natin na tinatanong doon sa Supreme Court. Meron pa rin question sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. So, dapat sila ang sumagot, dapat ang administrasyon